pumalag ngayon ng Team Liquid PH. Yun kasi yung yun kasi yung isang dilema talaga na kailangan nilang malampasan. Lalong-lalo na they're up against Aurora Gaming na one win away magtutuloy-tuloy ang streak ng Northern Lights. Sa pagpasok natin dito sa game number 2 for the epic rivalry, makakita ba tayo ng game 3 o masiselyuhan na to ng Aurora? Sobrang importante nito para sa Team Liquid Philippines. Again, babalikan lang natin yung pinag-uusapan kanina. Kapag nanalo ang Team Liquid Philippines sa buong serye na ito, ay makakapasok na sila at makukuha na yung ticket para sa playoffs. At ang Aurora naman ay hinahawakan pa rin nila yung win streak na gusto nilang pang-ibabawad. Medyo mahirap pa yung kakaharapin ni JP dito ng early game. Dahil sa gagawin ni Light. Ouch! Pwede niyang ihatid pa uwi yan. Pwede niyang puwersahin yung revitalize. Pero the good thing for JP, hindi pa rin niya pinapop. Tiniis ni JP lahat ng sakit. Kasi nga naman alam nang hindi naman siya mapapatay basta-basta ng isang Hylos. Pero ang maganda kay Light, nakita din natin from game number 1, kung paano siya nagdi-deal ng pressure dito sa Team Liquid PH. To the point na pahihirapan talaga nila yung mid lane duo ng Team Liquid. And for Rora, parang isa yun sa malaking bagay at maraming bagay kung bakit nananalo sila sa early game. Tsaka kung papansinin natin, yung mga jungles at tsaka yung mga heroes yun, para pang bumalik tayo sa mga earlier seasons, mga season 13, season 12. Utility, no? Utility. Akai tsaka Predrin magkaharap. By the way, debut pick dito ni Demon Kite para sa isang Akai. Yung mga gagamit kaya nila yan dito sa mga dangerous grass. Yung mga surprise heavy spin, pwede nating makita dito mula sa Aurora. For Team Liquid PH naman, maganda yung nakikita nating potential sa kanila dito. Lalong-lalo na for Carl TZ and for JP na umaamba din sila dito ng isang magandang rotation. Pero baba yata yung pinag-iinitan nila. Alam mo kasi pwedeng gawin dito ng TLPH is force ng mas maaga yung heavy spin. Kasi if isasabay nila yon sa turtle take, parang i-guarantee mo na sa Akai bigla yung retribution or yung turtle na yon. So yun ang ginagawa at sinusubukan ng TLPH. Although, hawak na ng Aurora yung turtle. By the way, level 4 na dito si Edward. Pwede yung heavy spin at yung only na vengeance. Ayan na kayo gagawin nila. Pero si Carlito pa rin ang nagtagumpay doon sa turtle. Tatama yung SOD. Sa maliit na butas lang na yun, na-shoot niya pa yung retribution. Pero mamamatay din si Shanford sa kamay ng Aurora. Actually, tatlo yung namatay kontra dun sa pagong. Split second lang yun pero nahanap pa ng Kagoat para ma-retry. Pero ang nahanap din ng Aurora, 3 kills naman yun. Iyon na Carl yung turtle, basta sa amin yung buhay mo. Yung binabanggit natin na kapag na-force ng Aurora yung TLPH na mag-play doon sa loob ng RWM, medyo mahihirapan talaga sila. Nagamit yung Glorious Pathway. Okay, nagamit din yung Revitalize pero ito na makakasurvive. Hindi kasi 4 ang kumumpul sa kanya doon. Meanwhile, dito sa itaas, para bang nahihirapan itong si Ohev na kontrolin ang linya dito ni Doming Kite. Ito na naman tayo, napakalupit talaga lumain dito ni Doming. Ito na yung double doming Double lane na agad. 3 minutes in pa lang. Alam ng Aurora na kailangan nilang patabain si Doming. Pero maganda rin talaga na binibigyan ni JP ng vision dito ang Team Liquid para din maging malaya si Ohev na makasabay. Para parehas sila na mag-snowball agad early game pa lang. And dyan sa baba na yan, makikita natin yung 1v1 na kung saan I believe hindi naman magkakapatayan. Masyado matagal yung mga dash na yan. Ayan, pero may nantok na nga si Sanford sa tagal lang ang paksa nila doon. Pero dito may maaaring mamatay. Kalahati na kagad yung boy dito ni Ohev. Tatama yung ton. Pasok din si Ohev. Nasipata! At ni Doming kayo magamit ng trigger. Pero the-dive na nga ba? Ang TLPH buhay pa rin. With a sliver of health. Si Light na nagamit yung kanyang Glorious Pathway. Pero kailangan na umuwi ni Doming Kite. Makakakuha ng maagang pag-clear dito si Oheb. Pero sabi ni Doming Kite, hindi ako uuwi. Kukunin ko muna to kung magre-replenish man ako ng buhay para sulit din. Ganda nung ginawa ni Light. Tinakot niya para hindi na mag-extend pa yung TLPH at binigay na kay Doming yung mismong mga minions. Pero for Team Liquid PH, maganda rin yun. Nakakita tayo ng mga surprise setups mula kay JP. And now, labanan na naman sa objectives. Tinatry nilang i-maximize yung balbas. Pero final slot! And then final slot siya. Ngayon heavy spin ay gagamitin din si Cartesian na naman. Pero wala siyang pakialam sa mga ipit at mga heavy spin. Carlito nagbagsak yung kanyang appraisal shot. Pero mountain siya sa kamay ni Doming Kite. Ngayon kailangan
mag-atras ang light na baba ng buhay. Pero mamamalad din ata din si Dominic. Haabulin ni JP pero di ata aabutan. Oheb tamang si Magdala. Pero naging sack lang ng Sky Piercer para dito kay Dominic. Isa lang ang napatay habang dalawa naman para sa TL. Ibang klase ang retribution talaga ni The GOAT. Ibang klase siya mag-secure ng objective. Pero ibang klase din ang Aurora sa pag-secure at pag-trade ng kills. Damage output-wise, you would see the difference of the Eve and the Zoshin. Ang mas gusto mo talaga sa Zoshin is yung continuous na crowd control na pwede niya ibigay because of the Lantern Flare. Pero Okay. for Yue, the fact na nagagamit niya na maayos yung RWM para i-close o i-enclose ang TLPH at mag-set ng arena kung saan lang sila pwede maglaban. Teka lang, masakit na rin talaga yung damage ni Dominkite and that is also an instrument kung bakit nanalo ang Aurora doon sa teamfight na yun after the objective. And because of those damage, makakapag-secure pa nga sila ng isang torre dito sa itaas. Ito na naman yung early game strength na meron talaga ang Aurora Gaming. And for TLPH, nakakahanap man sila ng paraan kahit papano because of Carl's retribution. Pero tila ba hindi enough yun para sila ang lumamang at para kontrolin nila yung laban. Kasi look at Light, Hala. nakita at nandun pa nga si Oheb. Pero isang aksyon na naman dito sa gitna ang ating matutunghayan. Okay na lumagi rin naman yung pero dito fire sa 7 speed na naman sa may only dash para dito kay Edward ngayon. Si Salman yung pumamatay. Nakapasok sila dun sa kahon. Kailangan matras si Carlito. Ang baba ng kanyang buhay. Katiting na rin lang ang natitirang HP para dito sa torre na pwede nang actually salubugin ng Aurora. Kukontrolin na ito at sisikip ang mapa ng TLPH pag nabasag to. Napakasakit na ng Aurora ngayon. 6 minutes in, 3K na yung lead na meron sila. It all started with Light. Siya yung humarang. Uy. Muntikan lang yung finals toss na yun, pero habol yata ang TLPH. Goldo! Masyado na malalim tumama yung SOD. Pero si Light ay maiipin din na precision gamit. Pasok din si Edward dito. May heavy speed pa si Dominkite. Dominkite rather wala. Pero sabi ni Dominkite, sige, papaili ko na lang ang mga members ng TLPH. Heavy speed na gamit para protektahan ito si Dominkite at si Yue. Layo muna dito ang TL. Naghahatakan lang. Ang doon flicker and final slash. Edward dito ay kailangan ding matras. Flicker na force din Sanford. Masyado lang malalim pero wala na pakialam. Si Dominkite ang buong kupunan sa Corolla Gaming. Si Sanji naman ang magiging next. Pasok na naman si Edward. At ang Aurora ay nakakuha na naman ng kanilang kagustuhan. Doon natin makikita kung paanong kabisado ng Aurora at paano nila alam kung paano paganahin yung composition nila. Diba, akala natin nag-fail na sila sa mga early attempts pero bumalik sila sa TLPH. Na-force nila yung maraming resources against Team Liquid at hindi pa nga doon nagtatapos. Mainit talaga dito si Edward. Men, naharangan din yung SOD mula dito kay Oheb. Nakakatakot ang pinapamalas ng Aurora. Way back into the draft, nagiging question, bakit first pick yung Granger for Aurora? And this is the reason. Si Dominkite ang pinanggagalingan ng pinakamataas na damage output every single time na may clash for the side of Aurora. Yes, nandun si Yue, pero ang maximum value na mas gusto mo dun sa Eve is Aray! yung na-enclose niya nga at natatrap niya mga members ng TLPH to fight alongside the frontliners of Aurora. And if you would mess around with the high loss, may damage output yan. And even yung Arlot, pag nasa range ka niyan, susceptible ka doon sa final slash, which is a displacement, magugulo yung formation na gustong gawin ng TLPH considering that they are running a box right now. Kailangan nilang protektahan si Oheb kasi if ever man na mapasok at mauna si Oheb, ang laki ng nawawala sa damage department ng TLPH. At since pinag-uusapan na nga natin yung mga support system dito ng dalawang teams for Aurora Gaming, look at USKDA pati na rin yung kay Edward. 100% present sila sa mga team fight. Nandyan yung bonding eh. Kitang-kita natin na sama-sama talaga sila sa gulo, sa aksyon. At dito nga hati pa nga yung gusto nilang gawin. May nagpe-pressure sa baba, may nagpe-pressure din kay Carl TC doon sa purple buff niya. May napakahapdi na ng mga Rhapsody dito ni Dominkite. Even ito sila Tataas. nararamdaman pero 1v1 na magaganap. Buti na lang hindi tinamaan ng kaltok para dito kay Edward. Lalayo muna si Oheb. May space na nakikreate itong si Edward doon sa itaas. Pwede nilang hawakan muna yon at huwag i-clear. Pero si Dominkite, desidido na talaga nakunin at pabagsakin yung Torres sa may bandang ibaba. Ang baba na ng, sabihin natin, ang liit na lang control na mapa dito ng TLPH. By the way, wala pang basag na Torre para sa Aurora. Nahihirapan talaga silang labanan dito ang Aurora because of the pokes, the setups. Dagdag mo pa Aray. yung range mula dito kay Domeng as well as Yue. And now, magka-up na yung Lord. Kaya bang
lumaban dito ng TLPH. Definitely not. Mahirap lumaban. Pero dahil si Carl TC siya, lalaban siya. Susubukan niya pero ang Aurora handa na. Naku, alam din na hinagdash na kasi si Carlito. Ayun, nagamit din yung Abbot of the Guardian resources na na-expend para dito sa TL. Alam ng Aurora na walang way ang TL na kumontes dito sa Lord. Actually, kahit kumontes nga sila at pilitin, ayun ang hinarakan pa ni Yue. Grabe. Yung maliliit na bagay na ganun nagpe-pay off talaga. Dagdag pa natin na yung respeto dito ng Aurora kay Carl TZ. Si Carl TZ kasi yan kaya inabangan muna nila na sumilip si Carl. Binurse muna nila si Carl at nakuha na nga ng Aurora Gaming yung Lord. Look at Light. Tuloy lang talaga sa pagbibigay ng vision kahit na panigurado'y full na yung nakukuha niyang gold because of those visions. Everything is carefully planned for Aurora. Even before that Aray! Lord take, teka lang, ang sakit ng Void Plus na yun. Even before that Lord take, pinersa pa nilang mawala yung Holy Shields doon sa middle lane. That way, pagpasok ng Lord, hindi na nila kailangang problemahin yun. Re-recta yan at mag-infiltrate sa base ng TLPH. Not just that, nung nalaman nila na si Carl TZ ay nandun sa area at humahabol, instead na mag-Lord agad, binigyan muna nila si Carl TZ. Ayun At na hindi yung lang Lord, yun, meron pang Spear of Destruction na inaabangan, hinarangan din nila yun. Grabe yung ginagawa dito ng Aurora ngayon. Magbabasag na Torre sa may bandang gitna. Ngayon, itaas naman natin magiging target nila. Oheb, target lamang itong Lord na ito. Ngayon, Final final slash, tinanong nabubuo dito ni Sanford. At namatay kagad sa kamay ng Aurora. Light na nakakuha nun. Torre again. Ay napapagsak nila. Torre lang sa may bandang ibaba na dito na JP ngayon. Nababa naman yung buhay. Kailangan niya matras. Dash na nagamit niya. Sanji ngayon, binababara lang yung si Yue. Kailangan niya mag-beacon. Si Carl, sinaksak na. AOG! Kaya wala tinamaan kundi yung mga minions lang. Heavy spin. Isasagot ni Demon Kite. At dediretso na ata ang Northern Lights para linisin at selyuhan ang laban na ito. At magliliwanag pa rin ang Northern Lights. Magtutuloy-tuloy ang